kapatid na ngayon po'y nanonood sa ating FB Live. Isang mapagpalang hapon po. Inaanyayahan ko po na tumayo ang bawat isa. Para po sa ating panimula, aking pong babasahin ang nilalaman ng aklat ng awit, chapter 63, verse 1 hanggang verse 5. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa, tanging ikaw na nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ikaw ay aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupuriin kita, O Diyos, at pararangalan, habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa, tunay na masisiyahan, magagalak, na umawit ng papuring iaalay. Puriin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y yumuko at manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, Ama naming nasa langit. Panginoon, muli kami sa inyo'y nagpapasalamat at nagpupuri sa mga oras na ito, sa hapon pong ito na kami ay iyong muling pinagkalooban na kami magtipon-tipon at magkasama-sama upang kayo po'y aming mapapurian at maparangalan. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang aming naging buhay sa araw pong ito. Hindi po lingid sa inyo, Panginoon, na kami ay nakagawa ng hindi maganda sa iyong harapan. Kaya, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba at sa inyo'y lumalapit at humihingi ng kapatawaran. Patawarin nawa ninyo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala na aming nagawa. Amin ding ipinagpapasalamat, Panginoon, ang aming buhay sa araw pong ito. Kayo po ang nagbigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Kayo ang nag-ingat at gumabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagpapatuloy, tayo naman po ngayon ay umawit sa pangunguna ni Brother Aga Ledesma. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, magandang gabi po. Tunay nga po na ngayong gabi tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. At sabi nga po na kahit po mahirap sa ating mga paningin ang mga problema, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Kaya po ngayong hapon, ngayong gabi, tayo po ay umawit at sumamba sa ating Panginoon. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay at umawit po tayo. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Walang imposible sa ating
tanggapin na kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na sobra-sobrang pagpapala, sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung susunod po nating awitin, tunay nga po na sa buhay natin, nararamdaman natin yung tunay na katapatan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. At yung awitin po na ito ay nawa gawin po nating panalangin na siya lang ang ating pupurihin sa buong buhay natin. Siya lang ang itataas ng tinig ng bawat isa na nandito ngayon. Niniwala po ako na lahat po tayo na nandito ngayon ay pinagpapala at binibigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay magpuri sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Katapatan
aming awitin, aming papuri ay inialay po namin sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagpapala na pinagkakaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. At itong awitin na ito, Panginoon, ay sa inyo lang po namin ibinabalik. At pinapasalamatan ka po namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Pasalamat, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat, Brother Aga. Tayo naman po ngayon ay dadako sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ini-encourage po na ang bawat isa ay magbigay po ng isang pasasalamat dahil ang Panginoon po natin ang ating pasasalamatan. Pangungunahan ko na po, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Una po, ang aking buhay na kanyang ipinagkaloob sa araw na ito, pag-iingat, paggabay at pagbibigay sa akin ng blessing, pagpapahiram ng karunungan at kaalaman. Pinupuri ko po at pinasasalamatan ang Panginoon sa buhay din ng aking asawa, sa kanyang pag-iingat at pagkakaloob ng kalakasan sa kanilang mag-ina. Sa Diyos po ang ating papuri at pasasalamat. Kung sino po ang nais pang sumunod, maaari na pong pumunta rito sa harapan. Ako po, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na kalakasan na binibigay niya sa aming lahat. Salamat po sa araw-araw na pabibigay niya ng hininga, ng pagising sa umaga, ay napakalaking blessing na po sa akin. Salamat po na sa libreng paghinga, sa libreng pagdighay, sa pagutot. Kasi napakalaking bagay po sa atin yung mga ganung bagay na kala po natin ay baliwala lang, pero napakahalaga po ito sa buhay natin. Salamat po sa lahat-lahat ng pangyayari sa buhay ko na pangit at maganda. Kasi pagka po pangit man ang pangyayari sa buhay, mayroong pagkakataon na napagmumuni-munian mo na may aral pala yun. Kumbaga nakakapulot ka ng tamang discard. Kumbaga mapag-aaralan mo yung pangyayari na kung ano magiging tamang desisyon mo. So maganda naman, salamat din po sa lahat ng mga gandang bagay dahil sa, kumbaga, parang nasisiyahan ng kalooban mo na pinagkalooban ka ni Lord ng magandang bagay sa buhay mo. Salamat sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niya sa akin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Lord sa buhay ng aking anak na si Alan, na kung matatandaan po nyo na nirequest ko sa intercessor, nung umuwi po siya dito, pagbalik niya doon, nagkaroon agad siya ng pneumonia, nagkatubig yung baga niya. So medyo naglubha siya doon, hindi namin nakokontak, hindi namin nakakausap. And then, after noon, nakalabas siya sa ospital. Pagkaroon na ilang araw, napasok na naman, nagkaroon na naman siya ng silent heart attack. Sobrang inaamin ko kay Lord na talagang nag-worry ako bilang isang nanay na napakahirap na mabalitaan mo yung anak mo na malayo sa'yo tapos ganun yung kalagayan niya. Halos hindi ako nakakatulog sa pag-aalala. Talaga ang pakiusap ko kay Lord, sabi ko, Lord, parang awa, nagmamakaawa talaga ako kay Lord. At nagpapasalamat ako na talagang si Lord kahit kailan, hindi siya nagpapabaya. Talagang ina-answer niya yung mga prayer natin. Salamat din po sa inyo, sa mga prayer niyo. Hindi pa man siya lubusang magaling ngayon, pero nakakasilip naman kami ng kahit paanong pag-asa dahil pinalabas muna siya ng doktor. Nag-undergo siya ng, ano nga ba yun? Angiogram.
So 30% lang daw yung dugo na pumapasok sa puso niya. Pero naging okay naman yung paghinga niya sa mga gamot na binigay sa kanya. Kaya meron siyang 2 to 3 weeks na tawag dito, observation. Pag hindi nakuha sa gamot, mag-undergo siya ng open heart surgery. So, pasalamat talaga ako kay Lord kasi every time na nagkakasakit siya, dinadala ko dito sa church, talagang hinihiling ko na tulungan niya ako sa prayer at si Lord talaga nag-a-answer. Kaya ngayon, malaki yung pag-asa ko na hindi rin kami bibigoy ng Panginoon. So, sa Diyos ang papuri. Binabalik ko ang papuri at pagpapasalamat sa Kanya. Magandang gabi po sa ating lahat. At sa mga kasama natin sa FB Live. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya, sa kalakasan. Kinakabahan po ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Last week po, Sunday, naka-attend po ako sa devotion dito sa, hindi ko alam kung saan lugar to, yung sa Tarkang Makinabang. Kala, hindi ko masasabi kung anong pamilya po. Halo-halo pong pamilya, Bunyaga, Ledesma, Benito, Kudya, Diego. Hindi ko alam yung kumplido ni Lori. Napakasarap po pala nung hindi, nagkataon lang po na ako nag-devotion, nagbigay ng mensahe. Nakagalak po yung puso ko. Nakita ko po yung sa buhay po ng mga kapatid natin, kapamilya natin. Yung buhay na buhay yung espiritu kahit medyo may konting biruan, pero yung seryoso naman po yung naging devotion. Talagang makikita po, isa po yung nakita ko ron, yung parang nagkaroon sila ng every devotion pala noon, meron silang koinonia. Koinonia po yung sasalo-salo sa pagkain. Magdadala yung isang pamilya ng pagkain. Bawat pamilya po may dala at pinagkasalo-saluhan. Napakagandang pong tingnan. Nakaka-encourage po sa atin lahat. Sana mayroon pang mga pamilya na gumaganap ng mga ganong bagay, na nag-aaral ng salita ng Diyos at nagpapatuloy na lumago sa presensya ng Panginoon. Yun lang po at magandang gabi. Nais pa pong magpasalamat? Magandang gabi sa ating lahat. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang ibinigay na kagalingan sa akin. Doon kasi, yung meron ako dysmenorrhea for 13 years na pag sumakit, napakakirot talaga na hindi ko kaya yung bumangon na tapos napakalakas pa yung lumalabas na dugo. Tapos nagpa-ultrasound ako, 5 bukol yung nakita sa mattress ko. Tapos naka-schedule na ako ng operation noon, kaya lang di natuloy. Basta tiniis ko na lang yung sakit, gumaling naman. Tapos yung after that, yung sakit naman ng ulo. Almost 2 years naman yun. Yung bang hindi ko malaman kung ano nangyayari sa ulo ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga sakit na yun. Sa awa naman ni Lord, gumaling ulit. Ngayon naman, may bukol ulit. Napakahirap yung bukol na yan. Matagal na yung bukol na to, maliit lang siya dati. Tapos, nagpa-check up naman ako, hindi naman siya cancerous. Tapos mammogram, lahat-lahat. Hindi naman siya cancerous. Tapos dapat
yung naka-schedule na naman ako ng operasyon last Tuesday. Ang nakakapagtaka, bakit di na naman natuloy? Na-postpone. Tumawag sa akin yung doktor, ay hindi ka matutuloy today kasi meron akong mas uunahin na pasyente. So, schedule ulit. And then, pinapa-confirm niya kung payag ako o ano. Tapos sabi niya, siya na lang daw tatawag. Tapos, hindi na naman natuloy. So, sabi ko, Lord, siguro hindi siguro ako karapat dapat sa mga ganyan na operasyon ka ako. Kaya parang napaka-imposible yung mga nangyayari na yun sa aking buhay. Kaya ngayon, talagang pinagpasa Diyos ko na lang kung matutuloy yung operation ko o hindi. Kaya lang, alam ko siya pa rin ang magpapagaling sa akin. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Meron pa po ba? Kung wala na pong nais magpasalamat, para po sa ating pagko-close ng Thanksgiving, inaanyayahan ko po si Sister Lorian para po sa pagko-close ng Thanksgiving. Magandang gabi sa lahat at ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat bago ako manalangin sa ating Thanksgiving. And gusto ko lang i-acknowledge din ang lahat na purihin ang Panginoon dahil naramdaman ng bawat isa yung paggalaw niya, pagkilos niya sa bawat buhay natin. And gusto ko lang din ipag-pray ang bawat isa sa mga hinaing natin sa puso natin na hindi natin mailabas sa mga natago. Kung tayo man ay nahihiyang ilabas ito sa ating kapwa, kung sarili natin yung pinapanalangin, encourage ko kayong lumapit more sa ating Panginoon. And gusto ko lang din purihin ang ating Panginoon sa pagdalo ngayon na kahit ang karamihan ay hindi maganda ang pakiramdam, salamat po dahil kayo ay narito. Tayo po ay tumayo at manalangin po. Ama naming Diyos, maraming salamat Ama sa pagkakataong muli na kami nagsama-sama. Lord, kami ay taus-pusong lumalapit sa iyo, Ama. Nagpapasalamat unang-una dahil iyong presensya ay lagi naming naramdaman. Maraming salamat, Ama, sa pagtugon ng bawat isa ng mga hinaing at yung mga panalangin, Ama, na nais na mga masagot, kayo po ang nagbigay sa kasagutan at pagtugon sa bawat isa, Lord. Maraming salamat sa kagalingan, sa kagalakan na naramdaman ng bawat isa, Lord, na kahit sa kabila ng aming mga busy days or kahit sa mga aming mga hirap na mga schedule sa katawan na nanghihina, kayo pa rin ang aming kinakapitan, Ama, at lagi mo kaming pinaalalahanan. Maraming salamat po sa araw-araw, Lord, na lagi mo kaming minahal na walang kapalit. Lord, pinag-pray ko po ang bawat isa dito at yung mga nasa FB Live man o mga kapatid na wala man dito, Lord. Nawa sila ay laging manatilis sa iyo. Palakasin niyo po ang bawat isa ng pananampalataya namin sa iyo, Lord God. At pinag-pray ko din yung mag-message ngayon, nawa, Lord, yung message na dadalhin ay it would be rooted in our hearts, Lord God, and also be our guide for whatever it takes, Lord God, magiging gabay namin ito at lagi itong magnanatili sa aming puso't isipan para maging magpatuloy sa inyo, Ama. Ang lahat ng ito, Ama, ay magalang ko hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Sister Lorian. Ngayon naman po, ating pong ibukas ang ating isip at puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid sa atin ni Sister Jade Belen. Good evening po sa bawat isa sa atin. Good evening sa multimedia, kasali kayo dito. So tayo po ay nasa huling pagkakataon na mapag-uusapan po natin ang ating pong tema sa buong buwan na, ano nga po yung theme natin? Deliverance. Very good. So the whole month po, pinag-aralan natin about how God rescued and delivered us from the power and bondage of sin through
Jesus Christ. So sa tingin ko po ngayong gabi, wala na po ako maibabahagi sa ating lahat na hindi tayo pamilyar. Tayo po ay paulit-ulit na tinuturuan every Wednesday, every Sunday, tungkol sa kung gaano ang Diyos ay banal, na kailangan niyang parusahan ang kasalanan. Tinuruan din po tayo kung paano siya nagpakita ng habag na ninais niyang tayo'y maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo. At patuloy tayong tinuturuan kung ano po yung dapat nating maging tugon o response sa kaligtasang ating nakamtan. Lahat po ito nakikita po ba natin sa church? Naririnig po natin sa ating mga pastor? Yes. So somehow tayo po, very familiar na tayo sa concept. Madali na nating naiintindihan yung konsepto ng kaligtasan. Pero bakit hanggang ngayon po patuloy po tayong dapat mapaalalahanan? So atin pong pag-aaralan ngayong gabi, ang isa po sa mga paborito kong libro sa Old Testament, ito po yung Book of Hosea. At nawa po sa ating pong pag-aaral, kagaya po ng panalangin kanina, na tayo po ay buksan po natin ang ating mga puso sa pagtuturo ng banal na Espiritu at siyasatin po natin ang ating mga puso't isipan kung talaga po bang natututo tayo at patuloy na nagpapaturo sa mensahe ng Diyos o tayo po ay nagpapainit lang ng ating mga upuan. Ngayon po, nais ko pong bigyan ang bawat isa sa atin ng overview. 14 chapters po ang Hosea, kaya hindi po natin sasabihin lahat yan. Overview lang po ng tungkol po saan ang Book of Hosea. Summarize lang po natin. And I am praying na ang bawat isa po sa atin, sa ating pong pag-aaral ngayon, ay makilala natin ng lubusan ang Diyos. Ready na po ba tayo? Ready? Multimedia ha, kasama tayo dito ha. So sa chapter 1 po ng Hosea, ikwinento po dito sa umpisa yung tungkol sa broken marriage na pinahintulutan po ng Diyos between Hosea, Prophet Hosea, and si Gomer. Kilala niyo po ba si Gomer? Si Gomer po ay isang prostitute and adulterer. So pinahintulutan po ito ng Diyos na isang propeta na tinawag niya ay ikasal sa hindi kapanalig, hindi kapareho ng paniniwala. So bakit pinahintulutan? This is to symbolize how Israel acted, na kung paanong daw ang Israel ay umasta or umakto na parang isang prostitute noong tinalikuran nila ang Diyos at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Sa umpisang bahagi po ng Hosea, sinabi po ng Diyos na dahil unfaithful ang Israel, makakaranas po sila ng mga hindi magandang sitwasyon katulad ng sasakupin sila ng ibang mga bansa katulad ng Assyria. So ipinakita po dito ng Diyos na merong kaparusahan sa kasalanan. Kaya dapat tayo or ang mga Israelita ay maligtas. Pero evident din po, kung babasahin po natin hindi lamang po yung Book of Hosea, kung babasahin po natin lahat ng kwento ng prophets at yung buong Bible, evident din po, malinaw na sinasabi, just like in any other book, na merong hope for restoration. Sinabi po ng Diyos na one day, magre-repent ang Israel, ililigtas sila, at sila ay manunumbalik sa Diyos. So ito po yung pinakakwento ni Hosea at ng ibang Bible, ng Bible at ng pinakabuod ng Gospel. And tonight, I would like us to emphasize God's point of view, POV ng mga kabataan. God's point of view of redemption, God's point of view of deliverance. So sa lahat po ng inconsistencies ng Israel, tumawag sila sa Diyos,
niligtas sila ng Diyos, bumalik na naman sila sa old and sinful habits nila, kung titingnan po natin, tama lang, valid lang na ang Diyos magalit. Tama po ba? Tama lang eh. Perfect response yun na kapag ang creation mo hindi sumunod, magagalit ka talaga. So valid lang, it is natural for God na magalit. Pero in chapter 11 po, makikita po natin doon sa book na yon that God was emotionally torn. Binanggit po talaga yon doon sa version na, anong bang version yon? New Living Translation. Binanggit po doon na emotionally torn ang Diyos. Nagalit siya sa ginawang kasalanan ng Israelites at dapat silang maparusahan. Pero ipinakita din po sa same chapter na ang Diyos ay hindi niya matiis ang Israel. Umiral pa din po doon sa kwento na ang Diyos ay naging compassionate pa rin sa kanyang bayan. Sabi po niya sa Hosea chapter 11 verses 8 to 10, "Oh, how can I give you up, Israel?" Imaginin po natin ang Diyos ang nagsasalita dito. "How can I let you go? How can I destroy you like Admah or demolish you like Zeboim? My heart is torn within me, and my compassion overflows. No, I will not unleash my fierce anger. I will not completely destroy Israel. For I am God, and not a mere mortal. I am the Holy One living among you, and I will not come to destroy. For someday the people will follow me. I, the Lord, will roar like a lion, and when I roar, my people will return trembling from the west." So kahit na inalaw po ng Diyos ng Israel ay masakop ng Assyria, hindi yun yung naging ending ng relationship nila. God still loves Israel and wants to save them. At may kaakibat po ito na pagtawag or calling na magsisi ang bayang Israel or ang mga anak ng Diyos, magsisi sa kanilang mga kasalanan at bumalik kay God. Nangako ang Diyos that someday matutupad ang kanyang pangako. Simula pa nung pangako niya kay Abraham. At sino po yung katuparan ng pangako na yon? Si Jesus. Nag-conclude po yung libro ng Hosea sa isang pagtawag para po, hindi lamang sa Israel, para po sa mga readers ng libro. So yung readers na yon, kinoconsider na natin na tayo na yon. Tayo na yung nagbabasa. Sabi po dun sa last verse, Hosea chapter 14 verse 9, "Let those who are wise understand these things. Let those with discernment listen carefully. The paths of the Lord are true and right, and righteous people live by walking in them. But in those paths, sinners stumble and fall." Nais pong ipaalam ng author ng Hosea na itong ancient poetry po kasi yung Hosea, itong ancient poetry na Book of Hosea ay hindi lamang po nakalak doon sa nangyayari sa kanila, sa past, sa nakaraan. Ipinakita po dito yung malalim na katotohanan tungkol sa karakter ni God, tungkol sa tao, at maging yung future para sa mga tinatawag na anak ng Diyos. Though God is just, pinaparusahan niya ang mga nagkakamali, His purpose and His heart is ultimately to heal and save His people. Ito po yung mensahe ng gospel. Sa time ni Hosea, sa time ng mga nauna sa atin, sa time natin, at maging sa future generations. So kung ito po yung itinuturo ng gospel sa atin every Wednesday, every Sunday, ano po yung dapat natin maging tugon, maging response? Paano natin ipapakita na tayo po ay niligtas na ng Diyos? Marami tayong pwedeng sabihin, di po ba? Pwede natin sabihin, magpakabait, be good. Pwede natin sabihin, basta magsisimba ako every Sunday, attend akong prayer meeting.
pwede nating sabihin na para maipakita ko, susunod ako sa Diyos. Magsuserve ako sa ministry. But the only response God expects of us is to just come back, return to God and worship Him. Nothing more, nothing less. Bumalik lang at mag-worship tayo sa Diyos. Clear na yun eh. Clear na sa atin yung plano ng Diyos. Create niya ang mundo, nagkasala ang tao, niligtas niya ang tao, at may pagkakatawag sa ating to become righteous. Clear na sa atin yun. Lagi nang kinukwento sa atin yun. Tama po ba? Malinaw na yun sa atin eh. Na-fulfill na ni Jesus. Naging witnesses na tayo. Nabalitaan na natin yung kwento na matagal nang pinaprophesy. Hindi na po tayo katulad ng mga Israelites na hindi pa nila kilala si Jesus. Tayo, kilalang kilala na natin. But why are we still being like the Israelites? Bakit katulad pa rin tayo ng mga Israelites na makulit, na pasaway? Hanggang ngayon, bakit ganun? Gaya nga po ng sinabi ng Diyos sa Hosea chapter 13 verses 5 to 6, i-paraphrase ko na lang po, inalagaan ko kayo sa wilderness. Binigyan ko kayo ng pagkain, binigyan ko kayo ng lilim, binigyan ko kayo ng init. Noong na-satisfy na kayo, nakalimutan niyo na ako. Yun yung sinabi ng Diyos sa mga tao. Si Hosea din po, paulit-ulit niyang itinuturo sa mga Israelites, repent and go back to God. Pero si Hosea din po mismo, alam niya sa sarili niya na hindi rin tatagal kapag bumalik ang Israelites sa Diyos. Kasi yun na yung nakita nilang nangyari sa time pa lang ni Moses. Alam na nila yung kwento. Ganun, paulit-ulit. Sila din, alam na nila. Tayo din, alam na din natin. Alam na ni Hosea na nangyayari yung same cycle na hanggang ngayon nangyayari po sa atin. Pero bakit? Bakit paulit-ulit? Bakit nga ba? Natanong niyo po ba sa inyo yan? Bakit hanggang ngayon po nagre-rely tayo sa sarili nating wisdom, sa sarili nating karunungan? Bakit until now, hindi natin maunawaan yung calling natin bilang mga tagasunod ni Kristo? Bakit hanggang ngayon po nakatingin tayo sa church? Nakatingin tayo sa tao? Bakit hanggang ngayon po priority natin yung ibang mga bagay more than kay God? Bakit hanggang ngayon nakikiayon po tayo sa takbo ng mundo? But mas gusto nating magpayaman para maganda yung career natin, maganda yung future natin. Bakit hanggang ngayon ganun yung thinking natin? Bakit hanggang ngayon ang taas-taas ng tingin natin sa ating mga sarili? Bakit hanggang ngayon hindi tayo marunong magpatawad? Hindi tayo marunong mag-sorry? Bakit hanggang ngayon hinahanap po natin yung satisfaction sa mundo? Bakit hanggang ngayon paulit-ulit tayong tinuturuan paano bumalik at sumunod sa Diyos? Ilan lamang po ito sa mga katanungan na sana po ay mapag-isipan natin. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, lahat po tayo or lahat po ng mga napag-aralan natin sa libro ni Hosea at sa iba pang libro sa Bible, natupad na. Tayo po ay niligtas na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, na siya din pong ating kinabukasan, ating hope. Si Jesus yung pag-asa natin sa hinaharap, sa future, at siya din po ang dahilan upang ang puso natin ay patuloy na mabago. Kung naniniwala po tayo kay Jesus at sa kung ano pong ginawa niya, kung naniniwala tayong si Jesus ang nagligtas sa atin, dapat po na siya yung nakikita sa buhay natin. Kung si Jesus, obedient siya sa Ama, bakit hindi tayo maging obedient? Kung si Jesus po ay gracious sa ibang tao, ba't hindi din tayo maging gracious sa ibang tao? Kung pinaglabanan po ni Jesus ang tukso, dapat
tayo din. Ilan lang yan, marami pang pong mga ginawa si Jesus na hindi natin nagagawa. Yun yung dapat po nating i-evaluate sa ating mga puso. Ito po dapat yung effect sa atin, yung epekto ng pagkakadeliver ng Diyos sa atin mula sa kasalanan. Hindi po pwedeng niligtas tayo ng Diyos, tapos okay na. Punta na ako ng langit. Hindi po ganun. Kung gusto po ninyo na niligtas tayo ng Diyos, punta na tayong langit, diretso na. Pero hindi, nandito pa po tayo eh. May kailangan pa tayong patunayan kasi meron pong sinabi ang Diyos sa atin na gagawin natin once we accepted Jesus. Ito po dapat yung effect ng deliverance, yung pagkakaligtas po sa atin. Ang tanong po ngayon sa atin, nauunawaan po ba natin? Nauunawaan po ba talaga natin yung katotohanan na yon na tayo'y niligtas ng Panginoong Jesus? At meron po ba tayong desire or naisin, kagustuhan na tayo po ay patuloy na makinig sa sinasabi ng Diyos, bumalik sa Diyos, at ipahayag sa ating mga buhay ang kaligtasang natanggap natin mula kay Kristo? Yun po yung tanong sa atin. Kung hindi po tayo sigurado, o kung iniisip po natin, hindi na natin kailangan kasi master na natin yung konseptong yon, ito na po ang panahon upang tayo ay muling mag-isip-isip sa ating pong buhay at magpasiyasat sa Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon at personal desire ko din po ng bawat isa po sa atin ay maging united in thinking, maging united in learning what it means to be in this church. Magandang gabi po sa atin lahat.